We have Bernard Santos of My Movie World. Hello, good evening, mga cast. What is the realization na nalaman nyo or na-learn nyo after napanood nyo na sa big screen itong movie na Bata Pa si Isabel? Ano daw realization mo after mo mapanood ng film? Ako naman. So, ayun, super challenging ng buhay. Lahat may ibibigay sa'yo na magiging makakayanan mo siya. Like, yung nangyari kay Isabel na lahat ng nangyari sa kanya, parang, ayun yung tinignan niya na parang kailangan ko bumangon ulit. Kailangan kong ipaghiganti yung sarili ko. Kailangan kong tumapak ulit sa kinaapakan ko. Kasi dahil sobrang nababa yung pagkababae niya. Tsaka ayun yung nakakalungkot sa nangyari kay Isabel. So, ayun, kailangan laging bumangon kapag tayo nadadapa. Ayun. Ako po, nung napanood ko, parang na-realize ko na mas maganda palang salbahe ako sa pelikula. Kasi sa ganyan na ako yung inaapi. Parang tingin ko mas effective akong ako yun ang aapi kaysa ako yung inaapi. Si Mika daw po muna. Ako po, baka nakalimutan ko. Ako po yung na-realize ko after watching Bata Pa si Isabel, hindi lahat ng kaibigan mo, totoo sa'yo. Hindi lahat ng taong nakaharap sa'yo, parang mapagkakatiwalaan mo. Dahil minsan sila pa yung magbe-betray sa'yo. Di ba kasi? Yes, Isabel. Okay. Ako naman po, during shoot, i-share ko na rin. Isa sa mga na-realize ko was yung mga rapist. May kwento din, may buhay din. So after nilang ni-rape si Isabel, nakita natin, nagsiuwian sila. So nakita natin si Chad kasama yung lola niya, si Rash, umuwi sa buntis niyang asawa, si JC, umuwi sa pamilya niya. So, na-realize ko during that shoot was, ewan ko kung masasabi kong masama, yung mga taong gumawa ng masama, ng kasalanan, may kwento din, may mga pinagdadaanan sa buhay din. Hindi natin alam kung ano yung rason nila, bakit nila ginawa yun. Maybe because after watching the film was nakadrug sila. And because of greediness, yung inggit ni Jethro kay Brian, dapat ako yun, di ba, na pinapakasalan ni Isabel. Pangalawa na na-realize ko after watching the film naman was, huwag kang mainggit, mamamatay ka sa inggit. Hindi naman namatay si Cassie. So, pangit magkaroon ng jealousy, ng insecurities sa buhay mo, especially kung babae ka. At lastly, na na-realize ko at natutunan ko is, hindi solusyon yung maghigante. Yes, nandun yung satisfaction, but it was temporary lang. Nakita ko si Isabel nung after niya maghigante, ano na yung buhay mo, di ba? After mo maghigante, ano na yung purpose mo in life? Kasi doon na natapos Isabel, ano yung gagawin mo? Yung ganun. So, hindi magiging solusyon yung maghigante ka sa mga taong gumawa ng masama sa'yo. Thank you po. Okay. Para sa akin naman po, is parang nasabi na po natin ni Ate Angela. Pero, ulitin ko na lang. Nandun naman lahat po sa sinabi ni Ate Angela, lahat ng mga realization po about sa movie. And for me din naman po, hindi po talaga sagot yung revenge para makuha mo yung justice. Kailangan lang po natin ipanalangin sa Diyos na siya nang bahala and bahala na rin yung karma. And also yung about sa friendship na hindi lahat ng kaibigan mo totoo sa'yo. Yes! At sa inggit naman, sa inggit naman po, hindi ka masasatisfy kapag nakuha mo kung anong wala sa'yo. Kung kanino ka naiinggit po. Ayun. So, thank you. Sa akin po dito is yung sa kaibigan, gagawin mo lahat
Dahil tapat na kaibigan ako kay dito kay Jethro. Parang ako yung pinagkakatiwalaan niya. Siyempre, kailangan ko ng trabaho, buntis yung asawa ko. So, parang lahat gagawin ko eh. So, parang nilamon ako ng sistema ng pera. Pinamon ako ng pera. Dahil sa matindi pangangailangan ko na Tsaka yun nga, hindi naman sinasadya. So, hindi lahat ng gusto ng boss mo is susundin mo. So, yun ang kailangan natin. Kung alam mo namang ikakasama mo, ikakasama ng pamilya mo, ikakasama ng buhay mo, siguro kailangan, kahit pawalan ka na lang ng trabaho, kasi marami naman trabaho eh. So, yun lang ang natutunan ko dito sa film na to. Then, yung inggit, syempre. Yung, kay Cassie. Malaking malaking aral. Lalo na ngayon, madaming tao na naiinggit, di ba? Yun. So, malaking aral sa atin yun. Thank you po. Ayun nga po, tulad po na sinabi ni Angela kanina, na dapat talaga na hindi natin pwedeng ilagay sa kamay yung batas para magigante or magigante. Kasi hindi naman, kung ikaw yung naargabyado talaga is kailangan mo gawin yun or sa family mo nangyari. Ayun nga po, hindi naman, is na-realize ko dito sa papel ni Alex po dito sa Well is hindi po lahat ng trabaho is kailangan mong gawin para lang sa boss mo. Para lang maging maganda yung tingin ng boss mo sa'yo. And then sa trust din po and then sa inggit po. Hello, Direk. Congratulations. My first question is, how was the collaboration working with Direk Beliante, and ano yung particular contribution ni Direk for this film? Mula umpisa hanggang matapos yung pelikula ko mag-apart si Direk. Sobrang humbling yung experience. Parang ang swerte ko na yung unang pelikula ko, hindi ako pinabayaan ng isang Beliante Mendoza. Kumbaga yung paggabay niya, talaga nandun. So parang takot nung una, syempre, may kaba. Kasi unang movie mo nga. Pero, knowing, alam mo naman kung hindi ka papabayaan. At hindi ka papabayaan ng buong production team, ng buong production mismo. Bawat isa kasi sa amin dito, bawat department kumbaga may contribution eh. It was a collaborative working environment. So madali, mas magaan kung mag-gawa ng pelikula. Okay. For my second question, alright. Thank you guys and congrats to your movie. Thank you. That was Bernard Santos of My Movie World. Galing ng twist ng movie, di ba? So yung first question ko for The Boys, sabi nga ni kanina ni Micaela, parang ang lalaki niyo, di ba? Parang hirap na hirap siya din sa love scene. Pero kayo, how do you protect yung inyong mga leading lady pagdating sa mga love scenes? And kayo mismo, how do you protect yourself? Kasi I don't know if you're aware na mayroong mga sumisilip, di ba? Are you aware of that? Parang how do you protect yourself pa rin kahit lalaki kayo dun sa paggawa ng ganitong pelikula? Para sa akin siguro is yung pag-protect ko sa babae, di bali makitaan ako, wag lang silang makitaan ng ng mga yung mga nanonood sa shoot, di ba? Di mo naman maiwasan yung lalo nasa ibang lugar. Tapos sa province, parang siyempre yung mga tao doon is parang ngayon lang sila makakapanood na shooting, so sila, excited sila makapanood. Then siyempre hindi mo naman maiwasan minsan na may darating doon or aksidenteng manonood sila na shooting tapos may nakaubad pala na girl. So siguro di bali makitaan ako ng ibang tao, wag lang yung leading lady ko. So ganun ko sila protektahan. Then ako naman is wala naman akong masyadong sa katawan para i-protect. So kaya ko naman siguro kahit makitaan ako okay lang eh. So yun lang naman sa akin. Siguro wag lang ako masaktan. Yun. Ganun lang po. Yung eksena mo na dun sa natawa ka ba dun sa eksena mo na, di ba? Saan po? Saan? Sa hotdog. Sumubo ng hotdog. How do you prepare for that or paano? Actually, nag-usap na po kami ni Direk bago kami mag-shoot niyan. Papakain talaga sa akin yung hotdog ko. So, tinanong ko na yung bunganga ko, in-stretch ko na kasi medyo malaki. Medyo malaki talaga. So, tsaka kinausap ko din kasi si Direk. So, alam mo naman, may lahi ako. So, kailangan malaki ako. So, pag pinasubo sa akin, kailangan malaki. So, in-stretch ko po yung bunganga ko para pag sinubo sa akin, ganun po yung
Chad. May singit lang daw si ano sa likod. Exact replica raw ba? Exact replica raw ba yung Yung sinubo? Yung sinubo po sa akin, yes po. Pero yung may nakitaan po ako dun eh. Pero ganun talaga yun. Ganun po talaga sa akin. Yes. Sana po makuha ko po yung Totoy mo wala. Charot lang. Siguro ganun din po sa akin yung sinabi ni Ash. Kung gaano po ka-protected po dun sa mga co-artists ko. Inano ko lang din po siguro sa akin na, makitaan lang po sa akin. Okay lang po makitaan yung akin. Basta okay lang po yung mga co-artists ko babae. Ganun po kami ka-protected lang po yung production po namin. Hello po. Si Benz. Yeah. Kinakausap ko po muna yung partner ko kung ano yung mga limitations nila para syempre baka magkailangan pagka nandun na. Sa akin naman, sa sarili ko, medyo, sinabi ko hindi na ako nahiya pero as long as wag lang makita yung hotdog ko, okay ako. Yun lang. Kasi yung puwet, kahit babad naman yun, wala nang problema sa akin. Yes, yun lang. So request mo yun, nawala. Kasi sila Ras okay lang eh, di ba? Parang ikaw talaga. Yung manager ko po yung nagde-decide. Kung papayag siya, wala namang problema. Okay, thank you.